Okay, let's continue tayo sa ating third clip short video, no? Sa ating daily bread, no? Sa ating daily bread devotion healing prayer, which is calling with the promised blessing sa ating the Holy 20,026, the Holy fifth month of the year, no? May 24, no? 24, okay? May 24, okay? Alright, now let me read Luke, no? Chapter 12, verse 12 to 16, no? Luke chapter 12, verse 12 to 16, okay? Here is the message, no? For the Holy Ghost, no, shall teach you, no? For the Holy Ghost shall teach you in the same hour, no, that ye or you ought to say, no, okay? Excuse me, verse 13, no? And one of the company said unto him, no, Master, no, speak to my brother, no, that he divide the inheritance with me, no? Verse 14, and he said unto him, Man, no, also made me a judge, no, or a divider over you, okay? Divider over you, no? Verse 15, no? And he said unto them, no, take heed, no, and beware of covetousness, no, for a man's life, no, committed not in the abundance of the things, no, which be, no, which he profess it, no, profess it. All right. Yeah, possess it, no? Verse 16, okay? Verse 16, okay? Last verse, no? Verse 16, no? And he spake, no? And he spake a parable unto them, no? Saying, the ground of a certain rich, no? Man, no? Brought from plentifully, no? Plentifully, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version. Lucas 5:12, versikulo 12 hanggang 16, okay? Alright. Lucas 5:12, versikulo 12 hanggang 16, no? Iris in Tagalog version, okay? Sapagkat itinuro sa inyo, sapagkat tinuro sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin, okay? Itinuturo ng Espiritu, no? Isipin nyo yung tinuturo ng Espiritu. Yung kanina, yung second scripture natin, no? Yun naghanda ako ng akin, pero itinuro ng Espiritu, eto, dito, basahin mo. So, hindi ko napansin agad. So, binabasa ko hanggang sa na-realize ko, hindi ito ang hinihanda ko, pero itong gusto ni Lord na basahin ko. So, yun nangyayari, okay? Yun. Kasi I'm not alone here, remember, no? I'm not here to be alone and pretending myself, lift up myself, no. I'm here because of Him. Tandaan niyo pa, nandito ako dahil sa Diyos, okay? So, basahin ulit natin yung versikulo, no? Lucas 5:12, versikulo 12 hanggang 16, no? Sapagkat itinuro sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon, no? Ang inyong dapat sabihin. Versikulo 23, at sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, no? Iutos mo sa aking kapatid na bahagyan ako ng mana, no? Versikulo 14, dadapat sinabi sa kanya, lalaki, no? Sino ang gumagawa ng aking hukom, no? O tagapagmahagi sa inyo, okay? Ang sabi, dadapat sinabi sa kanya, lalaki, sino ang gumagawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo, no? Versikulo 15, at sinabi niya sa kanila, magsimasid, no, kayo, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, no, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasagana, no, ng mga bagay na tinatangkilik niya, no? Ito, no, pakinggan natin mabuti ito, no? At sinasabi niya sa kanila, no, magmamasid kayo at kayong mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga
bagay ng tinatangkilik niya, no? Bersikulo 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga, no? Na sinasabi, no? Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, no? Ang sabi, ang sabi to, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong masagana ay namumunga ng sagana, okay? No? Ng isang mayaman ay namumunga ng isang sagana, no? Ang sabi, ulitin natin, no? At versikulo 16, no, sa ating Lucas 5:12, versikulo 16, ang sabi rito, no? At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhagang sinasabi, no? Isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ay isang taong, no? Ang lupa ng isang taong mayaman ay sumasagana ng sagana, okay? No? Namumunga ng sagana. Versikulo 17. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko, no? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga, okay? Inaning bunga, okay? So wala siya mapagdala, no? Kasi hitik-hitik na. Doon sinasabi doon sa versikulo 27 na tayo, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me read this in Spanish, no? Sa atin Lucas, sa Spanish, Hechos, kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 16, no? Y habiendo considerado esto, no? Y luego casa del María, la madre de Juan, ¿no? El que tesia por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿no? Reunidos orando, ¿no? Versículo 13, ¿no? Cuando Iliano, Pedro y la puerta del patio salió escuchar una muchacha y la amada Rode, ¿no? Versículo 14, y cuando, ¿no? reconoció, ¿no? La voz de Pedro, de gozo, no abro la puerta, sino, ¿no? Que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, ¿okay? Versículo 15, ¿no? Y ellos le dijeron, está loca, ¿no? Pero ella aseguraba, ¿no? Que así era. Entonces ellos decían eso ángel, ¿no? ¿Okay? Yan ang sinabi. Versículo 16, ¿no? Mas Pedro persista en el mar, y cuando abrieron y la vieron, si cuidaron antonitos, okay? Yan ang sinasabi, no? Alright, basahin natin 17, kasi umabot sa 17, no? Eto, no? Pero él, haciéndoles con las manos, señal de que callesen, cuanto, ¿no? Como el Señor la había sacado de la cárcel, y dijo, yan ang sinasabi, no? Y dijo, haced saber esto Jacobo y los hermanos, y salió y se fue otro lugar, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin yung English niya, no? But he, belonging all unto them with the head to hold their peace, no? Declared unto them how the Lord had brought him, no?
out of the prison, and he said, Go, no? Go show, no? Go show these things, no, unto James, no, and to the brethren, no, and he departed and went unto another place, okay? Umalis at nagpunta sa ibang lugar, okay? Iyon yung sa ating verse 17, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa Romans na tayo. Romans chapter 8, verse 33 hanggang 39, no? Verse 33 hanggang 39. Romans chapter 8, verse 33 hanggang 39, okay? Okay, dito tayo sa ano, no? Romans chapter 8, verse 33 hanggang 39, okay? Talagang didiliman na ako, okay? So, saglit, adjust natin yung liwanag dito sa likod ko. Okay, let me continue sa ating Romans chapter 8, verse 33 to 39, no? So, I hope nakatulong yung liwanag sa likod ko. Tinaas ko yung blinds, no? So, dito tayo, no? Verse 33 to verse 39, no? Sa ating Romans chapter 8, verse 32 to 39, no? Who shall lay anything, no, to the charge, no? Who shall lay anything to the charge of God, no? Elect, no? It God's that justified, no? Verse 34, no? Who is he that commanded, no? It is Christ, no, that died, no? Yea, rather, no, that is risen, no, against who is risen and the right hand of God, no, who also make it intercession for us, okay? Intercession for us, okay? Verse 35, no? Who shall separate us from the love of God, no? Christ, no? The tribulation, the distress, the persecution, or famine, or the nakedness, or peril, or sword, okay? Verse 36, no? It is written, no? It is written for thy sake, no? We are killed all day long. We are accounted to sheep in the slaughter. Okay, sa katayan, okay? Verse 37, no? Verse 37, no? Verse 37, okay? Nay, no? In all, sabi rito, no? Nay, in all these things, no? We are more than conqueror, no? Through him, no? That love us, no? We are more than conqueror to thee on love us, no? Saglit lang, no? Okay, let's continue tayo sa ating Romans chapter 8, no? Verse 37, no? 37, no? Balikan natin, no? Nay, no? In all these things, no? We are more than conqueror through him shall love us, okay? Verse 38, no? For I am persuaded that neither, no, death nor life, nor angels, nor persecution, nor principalities, no, nor power, nor things, nor present, nor things to come, okay? Verse 39, no? Nor height, nor depth, nor any other creature, no, shall be able to separate us from the love of God which is Christ Jesus our Lord. Okay? Yan po. Pinagpahinga ako ng konti. Nilabas ko yung aso. No? Pinahinga ko ng konti ay mata. Kasi talagang napapagod, nahirapan. Okay? Now, let me read in Tagalog version. Okay?
sa ating Tagalog, mga taga-Roma, payo na 8, bersikulo, taludtod talata, 33 hanggang 39, okay? Ito po sa Tagalog version, okay? Sino ang magsasakdal, no? Sa anuman laban sa mga hinirang ng Diyos, no? Ang Diyos ang umaring ganap, okay? Sino ang magsasakdal sa anuman, no? Sino magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos, no? Nahihirang lang tayo, natatawag lang tayo, no? Hindi tayo dito nagmamalaki, nagmamapuri, nagyayabang kung hindi natawag tayo. Kaya nandito ako sa inyo, nag-aalay sa Kanya at iniaalay ko rin sa iyo kasi yun ang gusto niyang gawin ko. Yung sinasabi niyang, mamuhay kang tulad ko, lumakad ka sa lakad ko, bitbitin mo ang iyong cross, sumunod ka sa akin, no? Sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Yan ang ibig sabihin nun, okay? Hindi tayo ligtas dahil tayo mayaman na, marami tayong pera, marami tayong ari-aran, bahay, lupa, barko, eroplano, etc. etc. Hindi tayo doon maliligtas, okay? Okay? Sabi sa versikulo 33, no? Sabi, no? Sino ang nagsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang, no? Ng Diyos, no? Ang Diyos ang umaring ganap, no? Versikulo 34, sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay, no? Namatay. Oo, diyaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos Ama, siyang namang namamagitan dahil sa atin, okay? No? When we die, He is the one who's going to be mediator. He is in the midst of us, no? In judgment. No? Siya yung ating taga-alalay, no? Pag tayo namatay sa kabilang buhay, may buhay tayo doon tayo may buhay na walang hanggan, doon tayo walang kamatayan na. Sa katawan natin, may kamatayan tayo. Pero pagdating na sa kabilang buhay, na iwan ang katawan, doon tayo may buhay na walang hanggan, doon tayo magdudusa kung may pagdudusahan, okay? Kung tayo na may sumuko sa Diyos, sumunod tayo sa Kanya, siguro hindi na tayo magdudusa, no? Ang ating kaluluwa, ang pinag-uusapan, okay? Versikulo 30, no? Ang sabi ito, sinong namamagitan sa atin, no? Dahil sa atin, siyang namamagitan. Sabi rin sa versikulo 34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, iyong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siyang namamagitan dahil sa atin. Versikulo 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, no? Sa pag-ibig ni Kristo, no? Sa ang kapigatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak, okay? Yung mga bagay na yun, pwede maghatol sa atin, okay? Versikulo 35, gaya ng nasusulat, no? Dahil sa iyo'y kami pinatay, no? Sa buong araw, no? Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan, no? Sa mga katayan, no? Nabilang tayo, bilang mga tupa, no? Kasi mga tupa tayo ng Diyos, eh. Kaya lang tayo ba'y talagang tupa na sumusunod sa Kanya? Kasi kung hindi, gano'n ang mangyayari sa atin, okay? Pero lahat tayo may kamatayan, no? Ang tanong, ang kamatayan ba natin sa ganung paraan o hindi, no? Ang sabi, no? Gaya ng nasusulat, no? Dahil sa inyo, kami pinapatay sa buong araw, no? Sa buong araw, no? Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Versikulo 32, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mapagtagumpay, no? Sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, no? Tagumpay ka kasi na kay Kristo ka, umibig ka sa Kanya, nagmahal ka sa Kanya. So tagumpay ka. Versikulo 35, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, no? Kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay ng kasalukuyan, kahit ang mga bagay sa darating, kahit ang mga kapangyarihan, no? Versikulo 39, no? Kahit ang katastasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos nasa kay Kristo Jesus, no?
na Panginoon natin, okay? Panginoon natin ang anak na Jesucristo, katulad kasi natin siya, okay? Ginawa tayong katulad yan, okay? Siya yung Diyos natin, hindi yung mga santong kahoy, bato, ginto, pilak, tanso, bakal, bato, no? Hindi po yan ang Diyos. Ang tunay na Diyos ay Espiritu, no? Na tinatanggap mo sa ating kasama ng ating kaluluwa. Yan ang ibig sabihin, okay? Diyan maliligtas tayo. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish. Romanos capítulo 8, versículo 33 hanggang 39. Quien acosara los escogidos di Dios, ¿no? Dios es el que justifica, ¿no? Versículo 34. Quien es el que condenara, Cristo es el que murió, ¿no? Más aún, ¿no? El que también resucitó, el que además está la diestra de Dios, ¿no? El que también intercede por nosotros, ¿eh? Versículo 35, ¿no? Quien nos separara del amor de Cristo, ¿no? Tribulación o angustia o persecución o hombre o desnudez, ¿no? O peligroso, ¿no? O espada, ¿no? Versículo 36, ¿no? Como está escrito, por causa de ti, sornos, ¿no? Muertos todo el tiempo, ¿no? Somos contados, ¿no? Contados como ovejas de matadero, okay? Yun sa patayan, sa katayan, no? Versículo 37, ¿no? Antes en todas estas cosas, ¿no? Somos mis que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerta, ni la vida, ni ángeles, ni participados, ¿no? Ni potestades, ni lo presencia, ni lo porvenir, ¿no? Porvenir. Versículo 39, ni alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra casa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿okay? Señor nuestro. Señor nuestro, okay? Yan ang sinasabi ng ating Romans Kapitulo 8, versikulo 33 hanggang 39. Let's go to the other scripture chapter verse. Dito tayo sa ating Romans chapter 10, verse 9 to 30, no? Romans chapter 10, verse 9 to 30, no? That if thou shalt confess with thy mouth, no? With thy mouth, no? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and that believe, no, in thine heart that God hath raised, no, that God has raised him from the dead, no, thou shalt be served, that thou shalt be saved, okay? Verse 10, okay? Verse 10, okay? For with the heart man, no? For with the heart man believe it unto righteousness, no? Unto righteousness, and with the mouth, no, of compassion it made also salvation, no? It made unto salvation, okay? Verse 11, okay? For the scripture, no, said, no, for the scripture said, whatsoever believe, no, on him shall not be ashamed, okay? Verse 12, no, for there is no difference between the
the Jew and the Greek, no, that their land over as it reached unto all that call upon him. Okay? Sinasabi, no? Verse 13, last verse, no? For whatsoever shall call upon the mind, no? Forever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Ang sino daw tumatawag na lang sa pangalan ng Panginoon Diyos ay maliligtas, no? Basahin natin sa Tagalog yan. Mga taga-Korinto, pahina 10, versikulo 9 hanggang 13, no? Nahihirapan tayo, okay lang, ganun talaga, may sakripisyo, no? Hindi pwedeng wala, no? Yung nahirap ko, walang kwenta yung hirap ko, nahihirapan naman ako, nagsasakripisyo, pinipit ko mabasa, mahiya ako, hindi. Kasi si Kristo, nung mahirapan, mas grabe pa sa hirap ko. Tandaan niyo po, no? Kaya susuko, no? Katulad ko, hindi susuko, no? Kasi alam ko na kay Kristo ako, si Kristo yung nasa akin, no? Magkasama na kaming dalawa, no? Hanggang sa pumikit ang mata ko, okay? Nasa kanya na ako, naisuko na sarili ko sa kanya, no? Kailangan ko mamuhay na katulad niya, dumaan ako sa lakad niya, bitbitin ko, kursumund ako sa kanya. Ganun po yan, okay? Alright? Hindi ko pwedeng ikumpara itong hirap ko, nararanasan ko to, sama ng loob ko, ganito, ganun. Hindi. Kasi kulang na kulang pa to. Wala pa to sa katiting, sa dalawang guhit ng hirap na dinanas niya para sa atin, sagipin tayo sa pagkakasala natin, okay? Yung tayo sa Tagalog, mga taga-Roma, pahina 10, versikulo 9 hanggang 13, no? Sapagkat kung ipinahayag mo ang iyong bibig si Jesus sa Panginoon ay sumasampalataya ka sa iyong puso na bumuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay at maliligtas ka, okay? Versikulo 10, no? Sapagkat ang taong nananampalataya ng puso, no? Sapagkat ang tao ay nananampalataya sa puso sa ikatutuwid, no? At ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag ng ikaliligtas, okay? Itong ginagawa natin, okay? Versikulo 11, no? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kaniya ay nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Okay? Versikulo 22, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Griego, sapagkat ang Panginoon din ang siyang Panginoon ng lahat, ng mayaman siya lahat ng kaniya'y nagsisitawag. Okay? Versikulo 23, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Now, let's go to let's read in Spanish. Okay? Okay, let me continue read in Spanish. No? Romanos capítulo 10, versículo 9 hanggang 13. No? Y David dice, será vuelto, ¿no? Si converten, ¿no? Trampa y en red y tropezadero y en retribución, ¿okay? Versículo 10, ¿no? San oscurecidos, ¿no? Sus ojos para que no ven, ¿no? Y agobiarles la espalda para siempre, ¿no? Versículo 11, ¿no? Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación y las gentiles para provocarles cielos, ¿no? Versículo 12, ¿no? Hice su transgresión y la riqueza del mundo y sa defección la riqueza de los gentiles, ¿no? Cuanto más su plena restauración, ¿no? Restauración, ¿no? Restauración, ¿ok? Versículo 13, porque vosotros hablo gentiles, ¿no? Gentiles, ¿no? Por cuanto yo soy
apostol la gentiles hunro mi ministerio. Okay? Let's go to the last one. Okay? Last one. Okay? Okay, no? Kahit nahihirapan tayo, kailangan tapusin natin. Okay? Revelation chapter 16 verse 13 to 17. No? Itong sinasabi rito, no, sa 13. No? And I saw throne unclean, no, spirit that both, no, come out of the mouth of the dragon, no, and out of the mouth of the beast, no, and out of the mouth of the fake prophet. Okay? Verse 40, no, for they are the spirit of the devils, no, working miracles, no, with go pound unto the kings of the earth and of the whole world, no? So gather them to the battle of the great day, no, of God Almighty, no? Okay? Verse 15, no, behold, no, I come as of a thief, no, blessed as he that watcheth and keepeth the garment lest he walk naked, and they see the shame. Okay? Verse 16. Okay? Verse 16. No? And he gathered from together also a place, no, called is the Hebrew, no, Hebrew tongue, no, of Armageddon. Okay? Verse 17. No? And the seven angels pursued, but he wait, no, but he shall unto the air, no, and three came a great voice, no, out of the temple of heaven from them, saying, it is done, no? It is done. Natapos, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Tagalog version. Apocalypse payan ng 16, versikulo talutod talata, 13 hanggang 17, okay? Ito sinasabi to. At nakita kong lumalabas sa bibig ng dragon at bibig ng hayop at sa mga bibig ng bulaang propeta, ang taong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Okay? Versikulo 14, sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo, no, na nagsisigawa ng mga tanda ng pinaroroonan nila, no, sa mga hari ng buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Versikulo 9, narito, ako'y pumaparitong gaya ng isang magnanakaw, no? Mapalad siyang magpupuyat at naghiingat, no, ng kaniyang mga damit, na baka siya'y lumakad ng hubad at makita nila ang kaniyang kahihiyan. Okay? Versikulo 6, no? At tinipon nila sa dako sa Hebreo ay tumawag na Armageddon. Versikulo 27, no? Na ibinuhos ang ikapito ang kaniyang mangkok sa lupain na lumalabas na santuaryo ang isang malakas na tubig mula sa luklukan na nagsasabi, no, nagawa na, no? Nagawa na, okay? Yan ang ibig sabihin. Let me read in Spanish, Spanish. Okay, let me continue to read, no? Apocalypse, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 17, no? Salir de la boca, no, del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso, no, profeta, tres espíritus, no, inmundos manera di remas, okay, di ranas, no,
Versículo 14, pues con espíritus de demonios que haren, ¿no? Sanpales iban y los reyes de la tierra de todo el mundo para rionlos batalla de aquel grande del Dios todopoderoso. Okay? Versículo 15, ¿no? Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurados el que vela y guarda sus rogas para que nos ande desnudos, ¿no? Y verán su vergüenza, ¿no? Vergüenza, versículo 6, ¿no? Y les riñó el vulgar que en hebreo si alma Armagedón, ¿no? Okay? Versículo 17, ¿no? 17